Mian? Aba, anong ginagawa mo rito, Apo? Sinong kasama mo na nagpunta rito sa bahay ko? Ako lang po, Lola Pina. Iniatid po ako ni Mama sa bus station. Tapos ako po ang bumiyahe mula ron hanggang dito po sa bahay nyo. Diyos ko, pambihira kang bata ka. Bakit hindi kayo nagsabi sa akin para nasundo kita pagbaba mo sa bus? Paano na lang kung naligaw ka? Matalas naman po ang memorya ko kaya natandaan ko po ang mga sinakyan namin ni na Mama nung nagpunta po kami rito nung namatay po si Lolo Paeng. Saka, wala ka pong dapat ipag-alala, Lola. Safe naman po ako nakapunta rito Di ba po? Ang galing ko, di ba? Ay nako, kung sa bagay, halika na nga sa loob. Abay, nagugutom ka ba? Tamang-tama. At nagluto ako ng merienda. Gumawa ako ng biko na may latik. Mukhang alam niyo pong darating ako kasi nagluto po kayo ng paborito ko Masayang pumasok ang 14 na taong gulang na si Damian sa bahay ng kanyang Lola Pina. Iniligay niya sa upuan sa sala ang dala niyang bag at sumunod siya kay Lola Pina sa kusina. Umupo siya sa hapagkainan. Kinuha siya ni Lola Pina ng biko at sinamahan pa nito yon ng mainit na tsokolate. O Damian, pagmerienda ka muna. Abay, sigurado ko na nagutom ka habang nasa biyahe ka papunta rito sa San Narciso. Kaya nga po, Lole, wala kasi ako nagustuhan sa mga pagkain na itinitinda ng mga tinderong umaakyat kanina sa bus. Tamang-tama talaga tong biko nyo, Lola. Nang tikman ni Damian ang biko ni Lola Pina, ay pinuri niya yon. Sinabi niya na ang biko na yon ang pinakamasarap na biko na natikman niya. Tuwang-tuwa naman si Lola Pina sa papuring yon ni Damian. Lola, kumusta naman po pala kayo rito? Sa totoo lang, malungkot pa rin na po. Alam mo naman na kamamatay lamang ng lolo mo 2 buwan nang nakararaan. Matagal na kaming magkasama ng lolo mo. Ngayon, mag-isa na lamang ako rito. Hindi ako sanay na wala akong kasama. Kaya mabuti at nandito ka ngayon. Kaya nga po nakakamiss din po talaga si Lolo Paeng. Nakakamiss yung mga kwento niya sa akin bago kami matulog. Nagpunta rin po ako rito kasi sinabi ni Mama sa akin na nagkasakit daw po kayo. Ay, pasensya na Apo. Hindi ko na dapat pala sinabi yun sa nanay mo. Hindi ko sinasadyang mag-alala kayo sa akin. Konting ubo lang ito. Saka, matanda na talaga ako. Kaya normal lang na maging lapitin ako ng sakit. Lola, ayaw niyo po ba na doon na lang kayo sa bahay namin? Para may nagbabantay po sa inyo palagi? Damihan, iho. Hindi ako pwedeng manirahan sa syudad. Marumi ang hangin doon. Pulos-pulos yun. Hindi kagaya rito sa San Narciso. Baka mas lalong mapadali ang buhay ko kapag doon ako nanirahan sa syudad. Nag-aalala lang po kasi kami ni Mama po sa inyo Huwag niyo akong intindihin. Kahit matanda na ako, ay malakas pa naman ako. Hindi ako kagaya ng lolo mo na lambutin kaya namatay kagad. Ay oo nga pala. Gaano ka katagal rito? Paano ang pag-aaral mo, iho? Dito po muna ako ng mga 2 buwan, Lola. Bakasyon na po kami kaya kahit matagal po ako rito, ay ayos lang po. Ay ganun ba? Bakasyon mo na pala. Ay hindi ba dapat ay nakikipaglaro ka sa mga kaibigan mo? Halos araw-araw ko naman po silang kasama, Lola Saka ako po talaga nagdesisyon na dito po ako magbabakasyon. Ay, pambihira. Napakabait mo talagang bata, Damian. Kaya ikaw ang paborito kong apo O siya, iiwan na muna kita rito ha. Ipapasok ko muna yung mga ibinilad kong tuyo. Pagkatapos mong kumain, magpahinga ka na. Maayos at malinis naman yung kwarto mo. Sige po, Lola. Ako na pong bahala rito. Matapos magmerienda, ay naisipan ni Damian na kunin sa likod ng bahay ang bisikleta ng kanyang yumaong lolo. Nakita niya yon nung unang beses na nagtungo siya roon nang mamatay ang kanyang lolo. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan. O Damian, bakit mo dala yung bisikleta ng lolo Paeng mo? Lola, gusto ko po sanang magbike muna. Ay, hindi ka ba muna magpapahinga? Kararating mo lang Mamayang gabi na lang po, Lola. Gusto ko po mag-ikot-ikot dito sa San Narciso.
Hindi po ba merong magandang falls dito? Yung nasa loob po ng gubat? Meron nga pero bukas ka na magtungo ron at hapon na. Baka abutin ka pa ng gabi. Pwede ka namang mag-ikot-ikot na lang sa malapit basta umuwi ka kagad bago magdilim. Okay po, Lola. Sa malapit na lang po muna ako pupunta. Balik din po ako kagad. O sige, mag-iingat ka Damian ha. Nakangiting kumaway si Damian kay Lola Pina bago siya umalis sakay ng bisikleta. Maaliwalas ang araw at hindi na ganun kainit kaya naging komportable si Damian sa pagbibisikleta. Yun ang unang beses na nagawa niya yon sa San Narciso. Habang binabagtas niya ang makipot na kalsada, ay binilisan niya ang pagpedal. Sa pagliko niya sa isang kanto, hindi niya napansin ang isang batang lalaki na tumatawid. Huli na para magpreno pa si Damian. Nabangga niya ang batang lalaki at pareho silang natumba. Agad na bumaba si Damian mula sa bisikleta habang hawak ang masakit na balikat. Naku, ayos ka lang ba? Sorry, hindi kita napansin. Sa tingin mo ba okay lang ako? Matapos mo akong banggaing? Ang batang lalaki na nabangga niya ay nakahawak sa tuhod. Napakamot sa ulo si Damian. Naku, sorry talaga ha. Mabilis kasi ako masyado eh. Hindi kita kagad nakita. Ano, okay ka lang ba? Medyo masakit, pero ayos lang to. Kaya ko to. Malayo naman to sa bituka eh. Sigurado ka ba? Bakit? Ano ba gagawin mo sa sugat ko? Manggagamot ka ba? Hindi naman. Pero baka kailangan mong dalhin sa ospital eh. Ang OA mo naman? Gas-gas lang to. Huwag mo akong pinoproblema. Basta sa susunod, mag-iingat ka na lang ha, para hindi ka na makabangga. Sige. Mag-iingat na ako sa susunod. Pasensya na talaga ha. Bago ka lang dito no? Ngayon lang kita nakita eh. Oo. Nagbabakasyon lang ako rito sa San Narciso. Diyan ako nakatira kala Lola Pina. Apo ka ni Lola Pina? Oo, bakit? Wala lang. Kilala kasi siya rito eh. Ganun ba? Bata, ako nga pala si Damian. Ikaw, anong pangalan mo? Wala pa kasi akong kaibigan dito eh. Kaya baka pwede kitang maging kaibigan. Ako si Tomas. Ayos lang naman sa akin na makipagkaibigan sa'yo. Mukha ka namang mabait eh. O sige na, kailangan ko nang umalis ha. May pinapabili kasi sa akin ng lolo ko eh. Baka mapagalitan na naman ako. Tumango si Damian at nang naglakad na palayo si Tomas ay sumakay na ulit siya sa bisikleta. Napangiti siya dahil sa unang araw pa lamang niya sa San Narciso ay nagkaroon na kagad siya ng ibang kakilala maliban kay Lola Pina. Inisip niya na mukhang magiging masaya ang mga susunod na araw sa lugar na yon. Pagbalik ni Damian sa bahay ni Lola Pina ay ramdam pa rin niya ang kirot sa kanyang balikat. Umupo siya sa sofa habang nire-relax ang balikat. Napangiwi siya dahil habang tumatagal ay mas lalo yung sumasakit. Mula sa kusina ay lumabas naman si Lola Pina. Apo, nandito ka na pala. Kumusta ang pagbibisikleta mo? Abay, sandali. Bakit ang asim ng mukha mo, Apo? May masakit ba sa iyo? Lola, masakit po tong kaliwa kong balikat. May nabangga po kasi ako kanina habang nagbabike po ako. Sumemplang po ako tapos tumama po tong balikat ko sa semento. Nako, ayan na nga bang sinasabi ko eh. Ano nangyari sa balikat mo? Sobrang sakit ba? Sakto lang naman po, Lola. Wala po ito. Ay, Damian, hindi mo ako maloloko. Tingnan mo nga yung sarili mo Hindi maipinta ang mukha mo. Baka mamaya mamagayang balikat mo at mas lalo yung sasakit kapag gano'n na nangyari. Tara nga dito. Pupunta tayo kay Karyo. Siya na ang bahala dyan sa balikat mo. Abay, magaling manghilot yun ng mga bali at mga nalabog na laman. Hindi na po kailangan, Lola. Ayos lang po talaga ako. Mamaya po mawawala rin po to siguro. Ay, hindi pwede, Apo. Tumayo ka na dyan at sumama ka na sa akin. Sige na, huwag kang mag-alala dahil magaling manghilot si Karyo at mapapawala niya ang pananakit ng balikat mo. Ayaw sanang magpahilot ni Damian dahil alam niya na masakit yon. Pero sa itsura ni Lola Pina at sa tono ng boses nito
ay sigurado siya na hindi uubra ang pagtanggi niya. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumunod na lamang kay Lola Pina. Naglakad sila ng halos 15 minuto bago nila narating ang isang maliit na kubo. Nagulat si Damian nang makita niya si Tomas sa labas ng kubo. Nagpuputol yun ng mga kahoy na panggatong. Tomas, dito ka pala nakatira? Ay oo, kaya nga ako nandito eh. Aba, magkakilala pala kayo. Opo, Lola. Kaya nga po, alam ko po ang pangalan niya eh. Aba, testik ang bata ka, Damian. Nakahawa ka na sa pagiging pilosopo niyang si Tomas. Hindi naman po, joke lang po yun. Lola, nagkakilala po kami kanina. Siya po yung nabangga ko ng bisikleta ko. Ganun ba? Kumusta ka naman, Tomas? Ayos lang po ako, Lola Pina. Gas-gas lang naman po ang inabot ko. Bakit po pala kayo nandito? Hanap ko ang lolo Caryo mo. Nandito ba? Ipapahilot ko kasi ang balikat nitong apo ko at sumasakit daw. Nasa loob po siya. Pumasok na lang po kayo. Hinawakan ni Lola Pina ang kamay ni Damian at naglakad na sila palapit sa kubo. Huminto sila sa harapan ng pinto ng bahagyang nakabukas. Abay, Caryo! Pwede ba magpahilot sa iyo ang apo ko? Ilang sandali lamang, lumabas si Mang Caryo mula sa kubo. Puro puti na ang buhok nito at may makakapal na balbas at bigote. Abay, pwede naman. Sige, Pina. Pumasok kayo. May kaba si Damian nang pumasok sila sa loob ng kubo. Pinahiga siya ni Mang Caryo sa banig. Kinuha nito ang isang maliit na bote na may lamang langis. Sumunod si Damian at humiga sa banig na nakalatag sa sahig. Pinahubad ni Mang Caryo ang damit niya. Naglagay ng langis si Mang Caryo sa palad at marahang ipinahid ito sa balikat ni Damian. Nagsimula ng hilutin ni Mang Caryo ang balikat ni Damian at bagamat masakit sa una, unti-unti namang nagiging komportable ang pakiramdam ni Damian. Habang tahimik na hinihilot ni Mang Caryo ang balikat ni Damian, napansin ni Damian ang makahulugang pagtingin ni Mang Caryo kay Lola Pina. Pina, malaki na ang apo mo ha. Siya na ba ang susunod na tagapagbantay sa San Narciso? Napatingin si Damian kay Lola Pina. Napansin ni Damian ang kaunting pagkailang ng kanyang lola. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Mang Caryo, pero ramdam niya na may kakaiba sa tanong nito. Ay, wag muna nating pag-usapan yan, Caryo. Hindi ba dapat ay sabihin mo na sa kanya tungkol sa... Caryo, tama na. Hilutin mo na lamang ang apo ko. Hindi na nagsalita si Mang Caryo, ngunit ramdam ni Damian ang tensyon ni Lola Pina. Ayan, tapos na ang paghihilot ko. Damian, tandaan mo, huwag ka munang maliligo. Bukas ng umaga ka na maligo at huwag mo munang masyadong igagalaw ang balikat mo. Sige po, Mang Caryo, tatandaan ko po. O ano, kumusta na pala ang balikat mo ngayon? Masakit pa rin ba? Igalaw-galaw mo nga ng konti. Ito po, hindi na po masyado. Tama nga po si Lola, magaling po kayong manghilot. Hindi lang paghihilot ang kaya kong gawin. Kaya ko rin manggamot at makipaglaban sa mga aswang. Aswang? May aswang po dito sa San Narciso? Sasagot pa sana si Mang Caryo, pero inunahan yun ng pagsasalita ni Lola Pina. Ay, Caryo, ito na pala ang bayad. Huwag mo nang tanggihan. Alam ko na palagi kang tumatanggi kapag nagbabayad sa'yo. Kinuha ni Lola Pina ang kamay ni Mang Caryo at isiniksik doon ang pera. Nagpaalam na rin kagad si Lola Pina kay Mang Caryo at umalis na sila roon ni Damian. Hindi nakawala sa malakas na pakiramdam ni Damian ang pagmamadali nito na makaalis sa bahay ni Mang Caryo. Pagdating nila sa bahay ay hindi na napigilan ni Damian ang mag-usisa. Lola, may aswang po ba rito sa San Narciso? Ang sabi po kasi ni Mang Caryo ay kaya niya rin makipaglaban sa mga aswang. Karamihan sa mga ganitong lugar ay hindi nawawala ang aswang, apo. Pero huwag kang mag-alala.
dahil walang aswang dito sa San Narciso. Yung sinabi ni Karyo kanina na nakikipaglaban siya sa mga aswang, ay noong kabataan pa niya yon. Eh yung tinanong po niya sa inyo na kung ako ba ang susunod na tagapagbantay ng San Narciso, ano pong ibig niya sabihin doon? Sandaling hindi nakapagsalita si Lola Pina sa tanong na yon ni Damian. Naging malikot ang mga mata nito. Ha? Apo, huwag mo nang intindihin ang tanong na yon ni Karyo. Ang ibig niya sigurong sabihin, ay baka nais mong tumakbo rito sa eleksyon kapag nasa tamang edad ka na. Ay wala sa lahi natin ang pagpasok sa politika, Apo. Kaya hindi mo yung dapat bigyan ng pansin. Oo nga pala, magpahinga ka na muna. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Nagmamadaling iniwan ni Lola Pina si Damian sa sala. Hindi alam ni Damian, pero tila hindi siya kumbinsido sa sagot ng kanyang lola. May hinala siya na may mas malalim na ibig sabihin ang tanong na yon ni Mang Karyo. Kinagabihan ay hindi makatulog si Damian. Nakahiga na siya sa kama habang nakatingin sa kisame. 11:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Bukod sa namamahay, ay patuloy pa rin niyang iniisip ang itinanong ni Mang Karyo kay Lola Pina kung siya na ba ang susunod na tagapagbantay sa San Narciso. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pag-init ng temperatura sa kwarto niya. Binuksan niya ang bintana pero mainit na hangin ang pumapasok doon. Bumalik siya sa pagpapahinga. Tumagilid siya at pumikit, ngunit patuloy ang pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo. Ano ba naman yan? Ang init. Di ako makatulog nito. Kailangan ko maglakad-lakad para magpalamig sa labas. Nagpasya si Damian na bumangon. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto at lumabas na siya ng bahay. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang tunog lamang ng kuliglig ang naririnig niya mula sa madilim na kapaligiran. Lumakad siya sa bakuran ng bahay ni Lola Pina at nag-isip ng sari-sari habang tinitingnan ang mga punong kahoy na sumasayaw sa mahinang hangin. Nagtataka siya kung bakit ang init ng paligid kahit may hangin naman ng gabing yon. Nakahinga siya ng mas mabuti sa labas, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang hindi maalis. Parang may nakatingin sa kanya. Nilingon niya ang paligid, pero wala naman siyang nakitang kakaiba. Patuloy na naglakad-lakad si Damian nang bigla siyang may narinig na kakaibang tunog. Isang mababang ungol na parang galing sa isang hayop. Napahinto si Damian at muling luminga. Mabilis na tumingin si Damian sa paligid at nakita niya ang isang matangkad na nilalang na nakatingin sa kanya. Nasa harapan niya yon at ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Pulang-pula ang mga mata nun. Napaatras si Damian nang magsimulang maglakad ang nilalang palapit sa kanya. Nang tumapat yun sa isang poste ng ilaw, ay doon na nakita ni Damian ang kahindik-hindik na itsura ng nilalang na yun. Akala mo ay isa yung halimaw na may katawan ng isang tao. Nagpatuloy sa paglapit ang nilalang. Nang akmang susugod yun kay Damian, ay nakarinig siya ng mabilis na yabag mula sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Damian nang makita niya si Lola Pina. Lola Pina! Damian! Takbo! Dumating si Lola Pina na may dalang isang maliit na supot ng asin at buntot ng pagi. Agad nitong binato ng asin ang aswang na naging dahilan upang mapasigaw yun nang dahil sa sakit. Humandusay ang aswang, ngunit mabilis itong bumangon. Galit na galit yung tumakbo palapit kay Damian. Agad na iniharang ni Lola Pina ang sarili nito para kay Damian. Patuloy na lumapit ang aswang, ngunit matapang yung hinarap ni Lola Pina. Malakas na inihampas ni Lola Pina ang buntot ng pagi sa lupa na naging dahilan upang magdalawang isip ang aswang sa pagsugod. Bibigyan pa kita ng pagkakataon na umatras. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pagsugod, sisiguraduhin kong kamatayan ang kakahantungan mong aswang ka. Isang malakas na pag-angil ang pinakawalan ng aswang.
at muli yung sumugod. Ngunit bago pa man yun makalapit kina Damian, ay mabilis na hinampas ni Lola Pina ang buntot ng pagi sa dibdib ng aswang. Napaluhod ang aswang sa tindi ng tama, habang si Lola Pina naman ay mabilis na isinaboy ang natitirang asin sa katawan ng nilalang. Walang tigil na pinaghahampas ni Lola Pina ang aswang ng buntot ng pagi hanggang sa tuluyan yung bumagsak sa lupa. Duguan ang aswang at wala nang buhay. Lola! Ang galing nyo! Paano nyo po yun nagawa? Ang astig! Umuwi na tayo, Damian. Sa susunod, huwag ka nang lalabas na mag-isa kapag gabi na. Nagkakaintindihan ba tayo, Apo? Nais pa sanang magtanong ni Damian, ngunit nauna na sa paglalakad si Lola Pina. Sumunod siya sa kanyang lola hanggang sa makarating na sila sa bahay nito. Hirap pa rin makapaniwala si Damian sa ipinakitang husay ni Lola Pina sa pagpatay sa aswang na yon. Sa tagal niya na itong kakilala, ay wala siyang alam na meron itong ganoong kakayahan. Kahit tapos na ang laban, ramdam niya ang bigat ng nangyari kanina. Naging malinaw sa kanya na may mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa lugar na yon at sa kanyang lola. Lola, tama bang narinig ko sa sinabi mo? Aswangan nila lang na pinatay nyo? O Apo, aswang yon. Isang gutom na aswang na muntik ka nang biktimahin at kung hindi pa ako dumating. Ang akala ko po wala pong aswang dito sa San Narciso. Ang totoo, Apo, ayoko pa sanang sabihin sa iyo ang tungkol sa bagay na yan. Ngunit ipinangako ko sa aking sarili na sa oras na matuklasan mo ang tungkol sa mga aswang dito sa San Narciso, ay sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan. Ano pong katotohanan, Lola? Alam ng mga magulang mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Noong isinilang ka pa lang, ay alam na namin na ikaw ang susunod sa aking yapak. Teka po, naguguluhan po ako Hindi ko po kayo maintindihan. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Lola Pina. Kailangan mo nang malaman ang totoo, Damian. Matagal ko nang itinatago ito sa iyo. Dahil gusto kong masulit mo ang pagiging bata mo na malaya sa responsibilidad na ito. Pero mukhang wala na tayong magagawa. Dumating na ang tamang oras. Oras po para saan? Alam mo, Apo, ako ang nag-iisang tagapagbantay ng San Narciso laban sa mga aswang. Mula pa nung pagkabata ko, ay pinalaki na ako ng lolo't lola ko na magbantay at protektahan ng lugar na ito mula sa mga masasamang nilalang na yon. Natigilan si Damian. Alam niyang laging may mga kwento si Lola Pina tungkol sa aswang nung bata siya. Ngunit lagi niyang iniisip na mga kwentong bayan lang ang mga yon. Hindi lang mga simpleng aswang ang kalaban ko, Apo. May isang grupo ng aswang na matagal nang nais pabagsakin ang San Narciso. Matagal na nilang gustong kontrolin ang San Narciso at ang mga tao dito. Ang pinuno nila ay si Berto, na may matinding galit sa mga tao rito sa San Narciso. Personal ang laban niya sa pamilya natin. Dahil noon, ang lolo mo at ako ang humadlang sa plano niyang sirain ang baryo na ito. Sino po si Berto? Si Berto ang pinakamalupit sa lahat ng aswang. Matagal nang may alitan sa pagitan ng pamilya natin at ng grupo niya. Galit siya dahil nasira ang mga plano niya noon para masakop ang San Narciso. Dahil napigilan namin siya. Bakit po, Lola? Bakit hindi ko nalaman ng tungkol dito? Ako lang ba ang hindi nakakaalam ng tungkol dyan? Hindi ko gustong ipasa kagad sa iyo ang responsibilidad na ito, Apo. Gusto ko mabuhay ka ng normal. Gusto ko sanang ako na ang huling tagapagbantay. Pero hindi ganon ang itinakda. Ngayon ay nagsisimula na ulit ang mga aswang na umatake. Kailangan na kitang imulat sa kapalaran na itinakda sa iyo. Ayon pa kay Lola Pina, ay nagkaroon ng isang pangitain ng isang matandang babaylan na may isisilang na apo si Lola Pina na susunod sa yapak nito bilang tagapagbantay ng San Narciso.
Isang sanggol na may balat sa dibdib na hugis patalim, kaya alam na rin yun ng mga magulang niya. Napahawak si Damian sa dibdib niya dahil alam niya na meron siyang ganoong marka sa kanyang dibdib. Natahimik si Damian habang pilit na iniintindi ang mga sinabi ni Lola Pina. Napakabilis ng mga pangyayari, parang lumulutang ang utak niya ng sandaling yon. Pero Lola, bakit po ako? Bakit hindi mo nalang ipasa sa iba tong responsibilidad na ito? Bakit ako ang kailangan na sumunod sa yapak nyo? Damian, iho, hindi ito basta-basta pinapasa sa iba. Nasa dugo mo ito. Ikaw ang susunod. Hindi natin pwedeng hayaan na mawala ang bantay ng San Narciso dahil kapag nangyari yon, wala nang magpoprotekta laban sa kanila. Matatapos lamang ang tungkulin ng ating pamilya sa San Narciso sa sandaling mapatay na natin si Berto. Wala po akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang eh. Baka hindi ko po kaya, Lola. Saka takot po ako sa aswang. Nakita niyo naman po kanina na hindi po ako nakagalaw nang makita ko ang aswang na yun. Huwag kang mag-alala, Damian. Nandito pa ako. Hindi ko pababayaan na mag-isa kang haharapin ito. Tuturuan kita, Apo. Pero kailangan maging handa ka. Dahil ang laban na ito ay hindi magiging madali. Apo, ito na ang simula ng paghahanda mo. Hindi pwedeng hindi mo harapin ito. Dahil kapag bumalik ang mga aswang, ikaw ang magiging susi ng pagtatapos ng laban na ito. Naintindihan ni Damian ang bigat ng responsibilidad na nakalagay sa kanyang balikat. Nagkaroon siya ng pagdadalawang isip kung tatanggapin ba niya o hindi ang kanyang kapalaran. Ngunit sa tingin niya ay yun na talaga ang nakatakda sa kanya, gaya ng sinabi ni Lola Pina. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo sina Damian at Lola Pina sa bahay ni Mang Caryo. Tahimik si Damian at sinubukang iproseso ang mga nalaman niya mula sa kanyang lola. Sa kabila ng takot na bumalot sa kanya nung una, sa sandaling yon ay may pananabik na sa kanya sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pagdating nila sa bahay ni Mang Caryo ay nakita agad nila ang matandang lalaki sa harap ng bahay nito. Magandang umaga, Caryo! Magandang umaga rin sa'yo, Pina. Anong sadya nyo rito? Kagabi ay nagkaroon muli ng pag-atake ng aswang at muntik nang mabiktima ang aking apo na si Damian. Makalipas ang ilang taon ng pananahimik nila, mukhang nagsisimula silang muli na manggulo dito sa ating lugar. Ang mabuti pa ay sa loob na natin pag-usapan yan. Sumunod sina Damian at Lola Pina kay Mang Caryo sa loob ng kubo. Inutusan nito si Tomas na ipagtimpla sila ng kape. Kaya pala iba ang pakiramdam ko kagabi. Napakainit. Yun naman pala nandito na naman ang grupo ni Berto. Tama ka. Pinasahan ko na ito. Alam kong hindi titigil si Berto habang hindi niya nakukuha ang San Narciso at hindi niya ako napapatay. Narito rin kami kasi kailangan ko lang sabihin sa'yo na alam na ni Damian ang lahat. Napatingin si Mang Caryo kay Damian. Hindi ito nagulat, ngunit naroon ang kaseryosohan sa mga mata nito. Tumangu-tangu ito pagkatapos ng ilang sandali. Mabuti naman pala kung ganon. Kahit hindi ko pa alam na si Damian ang susunod sa yapak mo, ay alam ko nang siya ang itinakda na hahalili sa iyo, Pina. Kakaiba ang aura ng apo mo nung unang beses ko siyang nakita. Damian, alam mo na ba kung gaano kabigat ang tungkuling ito? Opo, Mang Caryo. Sinabi na po sa akin ni Lola Pina. Ako po ang magiging susunod na tagapagbantay ng San Narciso. Matagal nang nakaatang sa pamilya niyo ang tungkulin na yan. Pero Damian, kailangan mong malaman na hindi ito biro. Malalim ang galit ng mga aswang, lalo na ang pinuno nila sa angkan nyo, dahil sina Lola Pina mo ang nagtanggol noon sa San Narciso laban sa mga aswang. Kung hindi ka magiging handa, malaki ang posibilidad
na hindi mo sila makakayang talunin, lalo na ang pinuno nilang si Berto. Karyo, andito ako para humingi ng tulong. Kailangan nating ihanda si Damian. Hindi ko kayang gawin ito ng mag-isa. May mga kaalaman ka na kailangan niyang malaman. Ikinararangal ko maging bahagi ng pagsasanay ng susunod na tagapagbantay, Pina. Damian, simula ngayon, kailangan mo nang matutunan ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa pagpapalayas ng masasamang nilalang. Hindi sapat na malakas ang loob mo. Kailangan mo ng kaalaman. Gagawin ko po ang lahat para matutunan ng mga bagay na yon at mga kailangan ko pong malaman, Mang Karyo. Mabuti kung ganoon, Damian. Kailangan magkumpisa na kagad ang pagsasanay namin sa iyo ng lola mo. Lalo na't nagsisimula na naman palang sumalakay ang mga aswang sa pamumuno ni Berto. Matapos na makipag-usap nila Damian at Lola Pina kay Mang Karyo, ay nagpaalam si Damian sa kanyang lola na mamamasyal sila ni Tomas sa talon na nasa gitna ng gubat. Pinayagan naman siya nito at mahigpit nitong ibiniling na huwag silang magtatagal doon. Naglakad sina Damian at Tomas patungo sa talon sa gitna ng gubat. Labis na namangha si Damian sa ganda ng talon na yon na pinuntahan nila ni Tomas. Hindi yun ganun kalaki at kataas, ngunit napakalinaw ng tubig. Agad silang naupo sa malapad na bato malapit sa tubig. Nakasawsaw sa tubig ang kanilang mga paa. Pinagmasdan ni Damian ang malamig at malinis na tubig na bumabagsak mula sa mataas na bahagi ng lupa. Pero kahit gaano kaganda ang tanawin, hindi mawala sa isip niya ang mga bagay na nalaman niya tungkol sa kanyang tungkulin bilang tagapagbantay. Tomas, ang ganda ng lugar na to, no? Parang dito lang ako nakahanap ng katahimikan simula nang malaman kong tungkulin ko rito sa San Narciso. Payapa at tahimik talaga rito. Dito ako lagi tumatambay kapag gusto ko mag-isip. Hindi kasi tupuntahan ng mga tao rito Bakit naman? Kung matagal na ako nakatira rito, baka araw-araw ako nandito. Siyempre, gawa na sila rito sa talon. Normal na to para sa amin. Pero para sa kagaya mong dayo at bago dito sa San Narciso, talagang napakaganda ng talon na to. Teka, maitanong ko lang, anong pakiramdam na ikaw pala ang susunod na tagapagbantay dito sa San Narciso? Hindi pa rin pumapasok sa utak ko ang lahat Ewan ko, Tomas. Parang hindi ko kaya. Ako? Ako ang magiging tagapagbantay? Wala akong alam sa mga aswang o kung paano sila labanan Tingin ko, hindi pa ako handa. Kaya nga nandyan sina Lolo Karyo at Lola Pina, di ba? Ikaw talaga ang tinakda, Damian. Kaya sigurado kami na kaya mo yan. Nagkibit balikat na lamang si Damian. Baka sa mukha niya ang duda sa sarili. Paano kung nagkamali pala sila na ako ang itinakda? Paano kung hindi ko magawa ang tungkulin ko? Ang daming buhay na nakasalalay dito, Tomas. Hindi lang ako, pati buong San Narciso. Damian, hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Andito ako, si Lola Pina at si Lola Karyo. Lahat kami susuporta sa'yo. Pero normal lang naman yung nararamdaman mo ngayon. Lalo na't hindi ka na-expose sa kwento ng mga aswang. Kahit ako, kung ako ang nasa sitwasyon mo ngayon, sigurado, matatakot din ako. Pakiramdam ko, hindi ko kakayanin ng mga aswang na yon. Damian, alam mo ba ang kwento noon? Ang kwento ng pagsalakay ng mga aswang dito sa San Narciso? Hindi pa naikwento ni Lola Pina sa akin ng tungkol dyan Ano ba nangyari? Ganito yon, makinig kang mabuti. Si Lolo Karyo lang ang nagkwento sa akin ito kasi hindi pa ako ipinapanganak nung nangyari yun Noon pa man, matindi na ang galit ng mga aswang sa San Narciso. May isang gabi, isang grupo ng aswang ang sumalakay dito. Mga 5 o 6 na malalakas at bababangis. Nagkalat sila sa buong lugar. Pinatay at kinain nila ang ilang mga alagang hayop. Tinubukang pasukin ng mga bahay. Takot na takot talaga ang mga tao noon. Grabe naman pala mga aswang na yon. Base sa sinabi mo, talagang wala silang mga puso. Tama ka.
Pero alam mo kung sino ang tumayo para ipagtanggol ang San Narciso? Si Lola Pina. Mag-isa lang niyang hinarap ang mga aswang. May dala siyang buntot ng pagi at saka asin. At wala siyang takot na hinarap ang mga yon. Ilang aswang na patay niya noon. Ano? Si Lola Pina? Mag-isa lang talaga siya? Oo, Damian. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ang mga tao dito sa San Narciso ngayon. Kaya kung nagawa yan ng lola mo, alam kong kaya mo rin yun. Hindi ka niya pipiliin kung wala siyang nakikitang lakas sa'yo. Tahimik na napatingin si Damian sa bumubuhos na tubig mula sa talon. Kahit paano ay nagbigay ng lakas ng loob sa kanya ang mga sinabi ni Tomas. Hindi niya akalain na malalim din palang magsalita ang bago niyang kaibigan. Habang patuloy na nag-uusap sina Damian at Tomas sa talon, bigla silang nakarinig ng kaluskos ng mga dahon mula sa kung saan. Parehong napalingon ang dalawa at mula sa likod ng isang puno ay lumabas ang isang matangkad na lalaki. May katandaan na ito, marungis ang kasuotan at may bitbit na sako na hindi nila alam kung ano ang laman. Nagkatitigan sina Damian at Tomas, kapwa sila nagtataka kung sino ang lalaking yon. Lumapit ang lalaki sa kanila at ngumiti ng malaki. Magandang umaga sa inyong dalawa. Pasensya na kayo kung narinig ko ng hindi sinasadya ang napag-uusapan ninyo. Sino po kayo? Lumingon ang lalaki kay Damian. Tila mas interesado ito sa kanya kesa kay Tomas. Simon ang pangalan ko. Dito ako nakatira sa gubat. May kubo ko rito. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo tungkol sa pagiging susunod na tagapagbantay ng San Narciso. Narinig ko rin na ikaw ang apo ni Lola Pina. Ako nga po. Ano ang pangalan niyong dalawa? Ako po si Damian. Ito naman pong kasama ko si Tomas. Kaibigan ko po siya. Matagal-tagal na rin akong nakatira dito sa gubat ng San Narciso. Alam ko ang mga kwento na nasa lugar na ito, lalo na tungkol sa lola mo. Si Lola Pina mo, Damian, ang kasalukuyang tagapagbantay dito sa San Narciso mula sa masasabang aswang. Maraming beses ko nang narinig ang pangalan niya at ang kanyang mga kabayanihan. Masaya kong malaman na may susunod na kay Lola Pina. Mahirap ang tungkulin na yan, pero sa mga nakikita ko, mukhang nasa mabuting kamay ang San Narciso. Bakit niyo naman po nasabing nasa mabuting kamay? Kasi, kung ikaw ang napili, Damian, malakas ang kutob ko na magagawa mong proteksyonan ang baryo. Ang dugo ng susunod na tagapagbantay ay nasa iyo at hindi ka basta-basta matatalo ng sino mang kalaban, kahit na pa ng mga aswang. Parang ang dami niyo pong nalalaman Mang Simon. Tomas, marami akong alam tungkol sa baryong ito. Maraming sikreto ang San Narciso at isa na doon at tungkulin ng mga tagapagbantay laban sa mga aswang. Pero hindi ko kayo guguluhin sa ganyang bagay. Basta tandaan nyo lang na maraming mata nagmamasid sa inyo at marami ang naghihintay sa magiging laban ng susunod na tagapagbantay. Hindi ko lang maitago ang kasiyahan ko na makita at makausap ko ang susunod sa yapak ni Lola Pina. Sa susunod, Damian, mag-ingat ka. Maraming magtatangkang sumubok sa kakayahan mo bilang tagapagbantay. Sana lang, handa ka sa kung ano ang darating. Ngumiti si Simon at nagpaalam na sa kanila. Habang naglalakad yun palayo, ay nagkatinginan sina Damian at Tomas. Hindi nila alam kung may masama bang epekto na may ibang tao na makaalam na si Damian ang susunod na tagapagbantay, kaya hindi nila alam ang magiging reaksyon nilang dalawa. Grabe, ang weird nung Mang Simon na yun, no? Bigla na lang siyang sumulpot. Akala ko pa naman tayo lang ang nandito. Mukha naman siyang mabait, Tomas Masama ang manghusga. Ewan ko. Yun ang una kong naramdaman sa kanya Pero kalimutan na natin siya. Ang mabuti pa, umpisa na nating maligo. Masarap ang tubig dito. Malamig.
Hinubad na ni Damian at Tomas ang kanilang damit. Shorts lamang ang itinira nila. Nang tumalon ang dalawa sa malamig na tubig, ay nakalimutan na kagad ni Damian si Mang Simon. Naisip niya na hindi niya dapat yun bigyan ng pansin. Marahil bilang taga San Narciso si Mang Simon, ay masaya ito nang malaman na may susunod pang tagapagbantay sa oras na huminto na si Lola Pina sa gawain na yun. Sa mga sumunod na araw, maaga pa lang ay gising na si Damian. Alam niyang oras na para simulan ang kanyang pagsasanay bilang tagapagbantay ng San Narciso. Isang umaga, paglabas niya mula sa bahay ay nadatnan niya si Lola Pina at Mang Caryo sa bakuran ng bahay. Parehong seryosong nag-uusap ang dalawa. Napahinto sa pag-uusap ang mga yon nang makita siya. Pinalapit siya ni Lola Pina sa mga ito. Damian, simula ngayon, tututukan ka na namin ni Mang Caryo. Hindi biro ang pagiging tagapagbantay. Kaya kailangang matutunan mo ang lahat ng kailangan mong matutunan bago ka sumabak sa tunay na laban. Damian, una sa lahat, kailangan mong pag-usayin ang iyong pakiramdam. Mararamdaman mo ang presensya ng mga aswang, pero mas kailangan mong palakasin ang kakayahan mong sundan ang kanilang mga galaw. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Humakbang si Caryo palapit kay Damian. Hawak nito ang isang maliit na itim na tela na tila may laman sa loob. Binuksan nito yon at inilabas ang isang anting-anting na yari sa isang uri ng metal na hindi niya alam kung ano. May ukit yon ng mga kakaibang simbolo. Ibinigay ni Mang Caryo yun kay Damian. Isinabit yun ni Damian sa leeg niya. Ano po ito, Mang Caryo? Para saan po ito? Yan ang anting-anting na magpapalakas ng iyong pakiramdam. Kapag may malapit na aswang, mararamdaman mo ang kakaibang kilabot. Parang may malamig na hangin na dadaan sa iyong katawan. Maging mapagbantay ka sa pakiramdam na yon, dahil yun ang magsisilbing babala sa iyo ng anting-anting na yan. Hinawakan ni Damian ang anting-anting. May kung anong kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang may kung anong nagising sa kanyang loob. Handa ka na ba, Damian? Handa na po ako. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat po ako na tagapagbantay. Magandang sagot yan, Damian. Ngayon, ipapakita namin sa iyo kung paano harapin ang mga aswang gamit ang tradisyonal na paraan. Wala tayong kakayahan na gumamit ng mga modernong armas gaya ng baril, kaya ang mga sinaunang kaalaman ang pagyamanin mo. Sinimulan ni Lola Pina ang pagsanay kay Damian sa pagtuturo ng mga simpleng hakbang sa paggamit ng mga sandata tulad ng buntot ng pagi, bawang at mga sagradong langis. Sa bawat galaw, sinubukan ni Damian na sundan ang mga aral ni Mang Caryo. Ang wastong paghawak sa buntot ng pagi upang gamitin yun sa pag-atake at ang tamang paggamit ng langis upang sugpuin ang mga aswang. Matapos ituro ni Lola Pina kay Damian ang mga teknik sa pagdepensa at pag-atake, ay sinundan yun ng pagturo naman ni Mang Caryo sa kanya ng mga taktika at diskarte sa pagdiskubre sa mga aswang na nagtatago bilang tao. Damian, hindi basta-basta umaatake ang mga aswang. Madalas silang nagtatago at inaabangan ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya dapat matuto kang magmasid at suriin ang kilos ng mga tao sa paligid mo. Huwag kang magtiwala kagad. Marami kang makikita, pero hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sa isang bahagi ng kanilang pagsasanay, naglatag si Mang Caryo ng iba't ibang asin sa paligid ni Damian. Pinapikit siya ni Mang Caryo at pinaupo sa lupa. Itinuon ni Damian ang sarili sa paligid. Nag-concentrate siya at maya-maya pa ay narinig niya ang tunog ng gubat, ang lagaslas ng hangin, mga tunog ng mga ibon at mga kaluskos ng dahon. Maya-maya pa, naramdaman niyang uminit ang anting-anting na suot niya. Bahagya pa yung gumalaw. Humingal si Damian nang ibukas niya ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin kina Lola Pina at Mang Caryo. Anong naramdaman mo, Damian? Hindi ko po maipaliwanag pero
May kakaiba po akong naramdaman. Ngumiti si Mang Karyo at tumango kay Lola Pina. Magaling, Damian. Ibig sabihin, gumagana ang anting-anting. Hindi ka mabibigo basta't palakasin mo ang iyong kalooban at tatanggapin mo ang responsibilidad na dala ng pagiging tagapagbantay. Sa mga sumunod na oras, patuloy na nagsanay si Damian sa ilalim ng gabay ni Lola Pina at Mang Karyo. Bagamat hindi pa siya sigurado kung kaya nga ba niya ang magiging tungkulin niya sa San Narciso, mas nararamdaman naman niya ang pag-usbong ng kanyang lakas at kakayahan sa pagsasanay na yon. At sa bawat araw na lumilipas, alam niyang palapit na ng palapit ang oras ng kanyang pagharap sa mga aswang. Isang gabi, nasa sala sina Damian at Lola Pina. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa masasayang alaala ni Lola Pina sa namatay nitong asawa. Labis na humanga si Damian sa tatag ng kanyang lola. Kahit na nagluluksa ito, ay nagagawa pa rin itong protektahan ang San Narciso mula sa mga kampon ng kadiliman. Sa edad nito, hindi niya akalain na may lakas pa itong labanan ang mga ganoong uri ng nilalang. Napahinto sa pag-uusap sina Damian at Lola Pina nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagkatok sa kanilang pinto. Si Damian ang nagbukas at nakita niya ang isang lalaki na pawis. Bakas sa mukha nito ang labis na takot. Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Kailangan ko ng tulong. Si Lola Pina nasaan? Sa tingin ko'y may gumagalang aswang sa bahay namin. Buntis ang asawa ko. Natatakot ako na baka ang anak namin ang siyang pakay ng aswang. Nagmadali si Lola Pina sa paglapit sa pinto habang hawak ang isang buntot ng pagi. Saan ang bahay mo? Sa kabilang kalsada po, Lola Pina. Hindi ko po alam kung paano mapapalayas ang aswang eh. Bakit mo naman iniwanan ang asawa mo? Buntis pala. Wala po kasi ako maisip na ibang paraan, Lola. Kundi ang pumunta rito tumingi po ng tulong sa inyo. Pero kasama naman po niya roon ang panganay naming anak. Lola, kailangan natin puntahan agad yun. Tumango si Lola Pina. Agad nitong kinuha ang isang bote ng banal na langis. Ibinigay nito kay Damian ang isang buntot ng pagi. Damian, oras na para masubukan mo ang mga natutunan mo. Pero tandaan mo, hindi basta-basta ang pakikipaglaban sa aswang. Mahina man sila o malakas, dapat seryosohin mo ang pakikipaglaban. Mabilis silang tumungo sa bahay ng lalaki. Pagdating nila doon, nakita nilang nakasara ang mga bintana ng bahay. Nakita nila ang isang itim na baboy na lumabas sa silong ng bahay. Malaki yun sa normal na sukat ng isang baboy. Hoy, aswang! Ipakita mo ang tunay mong anyo! Tumingin ang baboy sa kanila. Tila nanlilisik ang mga mata nun. Napaatras si Damian pero agad niyang naalala na naroon siya upang subukan ang mga itinuro sa kanya ni Lola Pina at Mang Karyo. Mabilis na tumakbo ang baboy sa likod ng bahay. Sinundan yun ni Damian at Lola Pina. Pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang pagbabagong anyo ng baboy. Naging isang ganap yung aswang. Matangkad yun na may mahabang mga kuko. Naglalaway yun na akala mo ay gutom na gutom. Ang liwanag ng buwan ay sapat upang makita ni Damian ang buong anyo ng aswang. Damian, huwag kang matatakot. Huwag mong ipakita sa alagad ng demonyo na yan na dapat siyang katakutan. Mauna kang sumugod. Gamitin mo ang natutunan mo sa ating pagsasanay. Ha? Pero Lola, natatakot po ko. Hindi ba sabi ko sa iyo huwag kang matatakot? Nakasan mo ang loob mo. Nandito lang ako sa likod mo. Hindi kita pababayaan. May pag-aalinlangan na humakbang si Damian palapit sa mabangis na aswang. Sa isang iglap, umatake ang aswang. Tumalon yun sa sanga ng puno at mabilis na sumugod kay Damian. Hindi siya nakahanda sa bilis ng nilalang at naramdaman niya ang matalim na kuko nito na tumama sa kanyang balikat. Napasigaw siya ng dahil sa sakit at bumagsak sa lupa. Agad siyang sinaklolohan ni Lola Pina. Hinampas nito ang aswang gamit ang buntot ng pagi at binuhusan ng langis ng nyog ang nilalang. Tumili ang aswang. Nasunog ang balat nito nang kumalat ang langis sa muka at katawan nito. Damian, tumayo ka!
ikaw na ang tumapos sa kanya. Narinig ni Damian ang sigaw ni Lola Pina, pero nanatili siyang nakaupo sa lupa at nanginginig ng dahil sa takot. Masakit ang sugat sa balikat niya at hindi siya makagalaw ng maayos. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa buntot ng pagi hanggang sa tuluyan na yung mawala sa kanyang kamay. Wala nang nagawa si Lola Pina kundi ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa aswang. Hindi mawari ni Damian kung paano nagagawa ng kanyang lola na mapanatiling kalmado at malakas sa gitna ng laban na yon. Sa wakas, matapos ang ilang mabibigat na hampas ng buntot ng pagi at pagbuhos ng langis, ay bumagsak ang aswang sa lupa. Sinubukan pa nung gumapang palayo pero tuluyan na yung binawian ng buhay. Tuwang-tuwa ang lalaking humingi ng tulong. Abot langit ang pasasalamat nito kay Lola Pina. Lumapit si Lola Pina kay Damian. Inilihad nito ang isa nitong kamay. Nang tanggapin yun ni Damian, ay hinila siya nito upang makatayo siya. Malalim ang sugat sa iyong balikat, Apo. Kailangan nating magtungo kay Karyo upang magamot yan. Lola, hindi ko kaya. Hindi po ako tulad nyo. Hinayaan ko lang na masaktan ako. Wala po akong silbi. Sayang lang po ang pagsasanay nyo sa akin kasi hindi ko yun nagamit kanina. Damian, Apo. Lahat tayo'y natatakot. Pero ang takot na yan ay kayang-kaya nating labanan. Lahat tayo nasusugatan. Pero hindi ibig sabihin nun ay mahina ka. Pero Lola, halos hindi ko man lang siya napigilan. Ni hindi ako naka-atake. Bago ako naging tagapagbantay, marami na akong dinaan ng hirap, Apo. Nasaktan ako, natakot. Pero alam ko ang tungkulin ko. At ganun din dapat ikaw, Apo. Wala kang makikitang tagapagbantay na hindi nasugatan dahil bahagi yun ng laban. Hindi kita pipiliin kung alam kong hindi mo kaya. Tahimik na napatungo si Damian. Dama pa rin niya ang kirot sa kanyang balikat at sa loob ng kanyang puso. Sa kabila ng mga sinabi ni Lola Pina sa kanya, ay napakaliit pa rin ng tingin niya sa kanyang sarili. Nang magising si Damian kinaumagahan, ay mabigat pa rin ang loob niya. Hindi mawala ang panliliit niya sa kanyang sarili dahil sa nangyari sa unang pagharap niya sa isang aswang. Matapos mag-almusal, ay lumabas siya ng bahay. Gusto niyang mapag-isa, makapag-isip at huminga mula sa lahat ng alalahanin. Kinuha niya ang bisikleta at dumiretso siya patungo sa talon na nasa gitna ng gubat. Nang makarating si Damian sa talon, ay huminto siya sa tabi ng talon at umupo sa gilid nun. Pinanood niya ang pagbagsak ng tubig. Kahit paano ay kumalma ang gulo na tumatakbo sa utak niya. Hindi niya mapigilang maalala ang sugat sa balikat na nakuha niya mula sa aswang. Pakiramdam niya ay hindi siya magiging karapat-dapat na maging susunod na tagapagbantay sa San Narciso. Damian, ikaw ba yan? Isang pamilyar na tinig ang narinig ni Damian sa kanyang likuran. Napalingon siya at nakita niya si Simon, ang lalaking nakilala nila ni Tomas sa lugar na yon nung nakaraang araw. Mang Simon, kayo po pala. Ngumiti si Simon habang papalapit kay Damian. Umupo ito sa tabi niya. Anong ginagawa mo rito na mag-isa? Mukhang mabigat ang iniisip mo ah. Ayos lang naman po ako. Gusto ko lang po talaga mapag-isa sa ngayon. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Alam mo, naalala ko sa'yo yung anak kong pinatay ng aswang. Kasing edad mo siguro siya nung nawala siya. Ano po? Pinatay po ng aswang ang anak niyo, Mang Simon? Oo, sa harapan ko mismo. At wala akong nagawa para iligtas siya. Kaya napakaswerte ng San Narciso dahil meron itong tagapagbantay na kagaya ng lola mo. Sandaling tumahimik si Damian. Naramdaman niya ang lungkot na lumukob kay Simon nang mabanggit nito ang anak nito. Unti-unti ay gumaan ang pakiramdam ni Damian kay Simon. Alam niya na may tiwala na siyang magkwento rito ng nararamdaman niya. Hindi ko alam, Mang Simon. Para kasing hindi po ako karapat-dapat na maging tagapagbantay dito sa San Narciso. Laging sinasabi ni Lola Pina na malakas ako, na may kakayahan ako.
Pero nung may aswang kaming nakaharap, ay wala po akong nagawa. Pinangunahan po ako ng takot. Kagabi nga po, muntik na ako mapatay ng isang aswang. Kung wala po si Lola Pina, baka patay na po ako ngayon. Alam mo, hindi madaling tanggapin ang ganyang klaseng responsibilidad, Damian. Lalo na't bata ka pa. Pero tandaan mo, Damian, ang tapang ay hindi laging nasusukat sa lakas ng katawan. Kung minsan, mas mahalaga ang tapang ng puso at pagmamalasakit sa kapwa. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magdesisyon na buhatin ang bigat ng responsibilidad na meron ka ngayon. Kaya Damian, huwag mong maliitin ang sarili mo. Pero bakit ako? Hindi ko maintindihan kung bakit po ako ang piniling maging susunod sa yapak po ng lola ko. Pakiramdam ko napakaraming mas malakas po sa akin at mas magaling kaysa sa akin. Damian, hindi ka pipiliin ng Lola Pina mo kung hindi niya nakita na karapat-dapat ka. Hindi siya gagawa ng desisyon ng basta-basta. Isa pa, hindi mo kailangan maging perpekto para maging karapat-dapat. Ang mahalaga ay ang puso mo at ang kahandaan mong protektahan ang bayan na ito. Dahan-dahang naramdaman ni Damian na unti-unti siyang naging komportable kay Simon. Hindi ka magiging susunod na tagapagbantay kung wala kang kakayahan, Damian. Hindi nila ipapasa sa iyo ang tungkuling ito kung wala silang tiwala sa iyo. Kaya maniwala ka sa sarili mo, Damian. Maniwala ka sa kakayahan mo maging isang tagapagbantay. Kung kaya ni Lola Pina mo, ay kaya mo rin. Hindi ko po alam, Mang Simon. Pero sana tama po kayo. Sana kaya ko ang responsibilidad na ito. Maraming salamat po pala sa pakikipag-usap sa akin. Napagaan niyo po ang pakiramdam ko. Walang anuman, Damian. Nandito lang ako palagi kapag kailangan mo ng kausap. Ngumiti si Simon at tinapik si Damian sa balikat. Naisip ni Damian na baka nga tama si Simon. Marahil ay hindi laging kinakailangan malakas o walang takot ang isang tagapagbantay. Ang mahalaga ay ang determinasyon at ang hangaring protektahan ang kapwa niya. Isang hapon, habang naglalakad sina Damian at Tomas, galing sila sa plaza at doon sila namasyal sa araw na yon. Nag-uusap sila tungkol sa mga nangyayari sa San Narciso. Hindi inasahan ni Damian ang biglang paglapit ni Simon sa kanila. Hinihingal ito at mukhang takot na takot. Mang Simon, bakit po? Ano nangyari? Damian, kailangan ko ang tulong mo. May aswang sa bahay ko. Sinalakay nila ang mga alaga kong hayop. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tulungan mo naman ako, parang awa mo na. Pakiramdam ko ako na ang isusunod nila. Hindi agad nakapagsalita si Damian. Hindi siya sigurado kung magagawa ba niyang tulungan si Simon sa problema nito. Patuloy na nakiusap si Simon kay Damian. May awang humaplos sa puso niya dahil halos maiyak na si Simon sa pagmamakaawa sa kanya. Saan ka nga po ulit nakatira, Mang Simon? Sa gubat. Kailangan ko ng tulong mo, Damian. Nakikiusap ako sa iyo. Alam kong kaya mong patayin ang aswang na yon dahil ikaw ang susunod na tagapagbantay. Habang nakatingin si Damian kay Simon, ay naisip niya na yun ang pagkakataon niya upang subukang makapatay ng aswang nang hindi kinakailangan ang tulong ni Lola Pina. Pagkakataon na niya yon upang mapatunayan sa lahat na kaya niyang pumatay ng aswang ng mag-isa. Tumango si Damian, determinadong harapin ang aswang kahit siya ay mag-isa lang. Damian, sige na. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ko. Sige, Mang Simon. Sasama po ako sa inyo. Tutulungan ko po kayo na patayin ang aswang na nanggugulo sa inyo. Sasama na sana si Damian kay Simon, pero hinawakan ni Tomas ang braso niya. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Damian, teka lang. Hindi ba mas mabuti kung ipaalam natin to kay Lola Pina? Delikado kung mag-isa ka lang. Dapat may kasama kang may kaalaman sa pagharap sa aswang. Kailangan kong gawin to, Tomas. Hindi ako magiging susunod na tagapagbantay kung hindi ko kayang harapin ang aswang na mag-isa. Pero Damian, hindi to biro. Baka mapahamak ka. Kung talagang gusto mong gawin to, ipaalam mo kay Lola Pina. Ngunit tila hindi na narinig ni Damian ang mga babala ni Tomas. Damian, ano ba?
Mag-isip ka muna. Alam ko na nagsanay ka na. Pero sa ganitong sitwasyon, ay kailangan mo ang tulong ni Lola Pina. Tulad ng sinabi ko, kailangan kong gawin to, Tomas. Kailangan kong patunayan sa sarili ko at sa lahat na kaya kong pumatay ng aswang at karapat dapat ako maging isang tagapagbantay. Wala nang nagawa si Tomas nang sumama si Damian kay Simon. Nang sandali niyang lingunin si Tomas, ay bakas pa rin sa mukha nun ang labis na pag-aalala. Tinahak ni Damian at Simon ang daan papunta sa gubat. Pagdating nila sa loob ng gubat, ay unti-unti nang dumidilim. Kinakabahan si Damian dahil wala siyang dalang armas, ngunit naisip niya na kung siya talaga ang tagapagbantay, ay kaya niyang makipaglaban sa mga aswang kahit wala siyang sandata. Habang tumatagal ang paglalakad ni Damian at Simon, ay nagsimulang magtaka si Damian. Mahigit 2 oras na silang naglalakad, pero hindi pa rin nila nararating ang bahay ni Simon. Mang Simon? Kanina pa po tayo naglalakad Nasaan na po ba ang bahay niyo? Malapit na tayo. Huwag kang mag-alala. Madilim na ang paligid. Unti-unti nang bumigat ang pakiramdam ni Damian. Napahinto si Damian nang maramdaman niyang uminit ang kanyang balat. Napahawak siya sa anting-anting na ibinigay ni Mang Karyo. Huminto siya at nakiramdam. Napakunot ang kanyang noo habang iginagala niya ang mga mata niya sa paligid. Sandali lang po, Mang Simon. Nararamdaman ko, parang may malapit po na aswang sa atin. Huminto rin si Simon at marahang humarap kay Damian. Ngumiti ito ng malaki, pero sa pagkakataon na yon ay may takot na naramdaman si Damian sa ngiti ni Simon. Oo, Damian. Tama ka. May aswang na malapit sa atin. Naku, mag-iingat ka, Mang Simon. Dapat pala nakinig na lang ako kay Tomas. Dapat ay sinama ko na lang si Lola Pina kasi mas biya siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nasaan na kaya ang aswang na yun? Alam ko kung nasaan siya, Damian. Nasaan po, Mang Simon? Damian, nasa harapan mo na ang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Damian sa sinabi ni Simon. Sa pagtingin niya rito ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Ang mga mata ni Simon ay nagbago. Nagdilim ang mga mata ni Simon. Ang mga kamay nito'y lumaki at humaba ang mga kuko. Nanlaki ang mga mata ni Damian nang mapagtanto niya na isa palang aswang si Mang Simon. Ako ang aswang, Damian. Nagulat ka ba? Niloko mo ako! Anong gagawin mo sa akin? Talagang itatanong mo pa yan sa akin? Malamang, papatayin kita. Kailangan mapatay na kita kagad bago ka pa maging kasing husay ni Pina. Bumilis ang tibok ng puso ni Damian. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng lubos, ang nakinig sa kanyang mga hinaing, ay isa palang aswang. Umurong ng bahagya si Damian. Sinabi ng utak niya na kailangan na niyang tumakbo, ngunit binalot na siya ng takot. Nakatingin lang siya kay Simon ng mga oras na yon. Mabilis naman na sumugod si Simon kay Samian. Nang makita niya ang matutulis nitong kuko, ay doon na siya natauhan. Umiwas siya, pero nahagip siya ng matatalim na kuko nito at dumaplisyon sa kanyang braso. Napasigaw si Damian sa labis na sakit. Dumaloy ang mainit na dugo mula sa sugat na nilikha ng matatalim na kuko ni Simon. Sa totoo lang, mahina ka talaga. Wala kang kwenta. Hindi ka karapat-dapat na maging tagapagbantay. Nagpatuloy si Simon sa pag-atake. Pilit na iniiwasan ni Damian ang lahat ng pag-atake ni Simon. Tumakbo siya pabalik sa direksyon na kanilang dinaanan. Ngunit napakabilis ni Simon. Narinig niya ang mabibigat at mabibilis na yabag ng aswang sa kanyang likuran. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Kahit alam ni Damian na walang makakarinig sa sigaw niya, ay ginawa niya pa rin yun. Panay ang tawa ni Simon habang nakasunod sa kanya. Alam niya na pinagtatawanan nun ang pagiging duwag niya. Makalipas lamang ang ilang minuto ng pagtakbo, ay naramdaman ni Damian ang pagbaon ng mga kuko ni Simon sa kanyang likod. Padapang bumagsak sa lupa si Damian. Pumihit siya paharap at nakita niya ang aswang na nakatayo sa paanan niya.
Parang awa mo na, Mang Simon. Parang awa mo na. Huwag mo akong papatayin. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko. Kagaya ng ano? Anong gusto mong gawin? Ang patayin ng mga aswang na nasa ilalim ng aking pamumuno? Hindi ako papayag na gawin mo yon kapag naging malakas at mahusay ka na. Ha? Ikaw ang pinuno ng mga aswang? Ibig sabihin, Tama ka, Damian. Hindi Simon ang totoo kong pangalan. Ako, si Berto, ang pinuno ng mga aswang na nais sakupin ng San Narciso. Pero hindi ko yun magagawa hanggat may tagapagbantay ang lugar na ito. kahit mapatay mo ako, nandyan pa si Lola Pina. Sigurado ako na siya ang papatay sa'yo. Hindi ka magtatagumpay. Pero kapag napatay kita, manghihina si Pina. Baka nga mawalan na siya ng ganang mabuhay at siya na ang kumitil sa buhay niya kapag nakita niya kung paano kita papatayin. Talagang niloko mo ako para makuha mo ang loob ko. Sinadya kong gawin yun. Magaan ang loob mo sa akin. Kailangan ko ng tiwala mo. Kailangan kong palambutin ang puso mo para hindi ka makahalata sa totoo kong intensyon. Kaya kong lasunin ang utak mo, Damian. Ganyan kaming mga aswang. Hindi lang dugo ang hinahanap namin. Hinahanap din namin ang mga mahihina ang loob na kagaya mo. Napaatras si Damian habang nakahawak sa kanyang sugat. Kahit naramdam niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, pilit niyang pinag-isipan kung paano siya makakatakas. Nasa isip niya si Lola Pina kung paano siya nito sinanay para sa ganoong sitwasyon. Ngunit hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa sobrang takot. Pinilit ni Damian na bumangon at tumakbo muli, ngunit bawat hakbang niya ay parang walang kabuluhan. Mas mabilis si Berto kesa sa kanya. Ngunit sa kabila ng takot at sakit, alam ni Damian na kailangan niyang lumaban. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng mapatay ni Berto. Papalapit ng papalapit si Berto kay Damian. Nang maabutan siya nito, ay buong puwersang ibinaon ni Berto sa likod niya ang mga kuko nito. Muling bumagsak sa lupa si Damian. Pakiramdam niya ay yun na ang kanyang katapusan. Labis siyang nagsisi kung bakit nagtapang-tapangan siya kanina. Kung nakinig lang sana siya kay Tomas, ay hindi niya yun sasapitin. Humarap si Damian kay Berto. Nagulat siya nang sinakal siya ni Berto at marahan siya nitong itinaas. Nagpumiglas siya dahil pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal nito sa kanya. Gusto pa sana kitang paglaruan. Ang gusto ko ay magmakaawa ka na huwag kitang papatayin. Natigilan si Berto nang biglang may tumamang maliit na bato sa kanyang muka. Luminga ito sa paligid. Maging si Damian ay napalinga na rin at nagulat siya nang makita niya si Tomas sa hindi kalayuan. May hawak itong tirador. Muling tinirador ni Tomas si Berto, ngunit nasalo ng kamay ni Berto ang bato na ibinala ni Tomas sa tirador. Bitiwan mo ang kaibigan ko! Pangit kang aswang ka! Tomas! Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na! Tawagin mo si Lola Pina at Mang Karyo! Muling tinirador ni Tomas si Mang Berto. Tumama ang 3 bato sa katawan ng aswang, pero wala yung epekto rito. Anong akala mo, Tomas? Mapapatay mo ko ng armas mo? Ikaw muna ang uunahin ko at pagkatapos ay isusunod ko na ang kaibigan mo. Marahas na binitiwan ni Berto si Damian. Habol ni Damian ang kanyang paghinga nang pakawalan siya ni Berto. Napasigaw si Damian nang makita niya na pasugod si Berto sa kaibigang si Tomas. Sinubukang tumayo ni Damian upang iligtas si Tomas, pero sa tuwing sinusubukan niyang tumayo ay nabubuwal siya dahil sa kanyang mga sugat. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na ni Tomas si Berto. Bumakas ang gulat at takot kay Tomas. Hindi na yun makagalaw, ngunit bago pa man magawang saktan ng aswang si Tomas, ay nakarinig sila ng yabag mula sa kung saan. Nakakita ng pag-asa si Damian nang mula sa kakahuyan ay lumabas sina Lola Pina at Mang Karyo. Si Lola Pina ay may hawak na buntot ng pagi at asin, habang si Mang Karyo naman ay may hawak na isang itak.
Mana, Berto! Huwag mong idadamay ang mga bata sa kasamaan mo! Sino ka para sundin ko, Pina? Matagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Maganda na nandito ka para masaksiyan mo ang pagkamatay ng apo mo. Kung hindi mo ako susundin, dito na magtatapos ang kasamaan mo! Mabilis na humakbang si Lola Pina patungo kay Berto. Mahigpit nitong hawak ang buntot ng pagi. Si Mang Carlo naman ay sumunod kay Lola Pina na may dalang itak. Naiwasan ni Berto ang pag-atake ni na Lola Pina at Mang Carlo. Gustong tumulong ni Damian, ngunit hindi pa rin niya magawang makatayo. Nagulat siya nang biglang ihagis ni Lola Pina ang buntot ng pagi sa gawi niya. Nalaglag ang buntot ng pagi sa tabi niya. Napatingin siya roon at nagdalawang isip kung dadamputin ba niya yon o hindi, dahil may pakiramdam siya na hindi pa rin siya ang karapat-dapat na tagapagbantay. Yan na po! Kunin mo ang buntot ng pagi! Lola, hindi ko po alam kung kaya ko maging susunod na tagapagbantay. Alisin mo ang takot at pagdadalawang isip mo! Gamitin mo ang mga itinuro namin sa'yo! Hindi na nakapagsalita pa si Lola Pina dahil sinugod na ito ni Berto. Isang buntot ng pagi pa ang baon ni Lola Pina at yun ang ginamit nito upang makipaglaban sa mabangis na pinuno ng mga aswang. Nag-alangan naman si Damian, ngunit kinuha niya pa rin ang buntot ng pagi. Nang mahawakan niya yon, ay naramdaman niya ang kakaibang init nun sa kanyang palad. Tila may lakas na dumaloy sa buo niyang katawan, kaya nagawa niyang makatayo. Ganyan nga, Damian! Tumayo ka! Ipakita mo sa aswang na yan na malakas ka at ikaw ang susunod na tagapagbantay! Sigaw ni Tomas kay Damian habang nakatago sa likod ng isang malaking puno. Tumakbo si Damian sa kinaroroonan ni Berto. Hahampasin niya sana ito ng buntot ng pagi, ngunit nahawakan nito yon. Bakas sa mukha nito ang sakit ng mahawakan ng buntot ng pagi, ngunit pilit nito yung hindi ininda. Akala niyo ba ay kaya niyo akong talunin? Matagal ko ng planong sirain ang San Narciso. At ngayon, walang makakapigil sa akin. Binitiwan ni Berto ang buntot ng pagi at lumundag ito papunta kay Mang Carlo. Mabilis naman na iwinesiwas ni Mang Carlo ang itak nito at nagawa nitong sugatan sa dibdib si Berto. Mula sa isang sulok, panay naman ang sigaw ni Tomas na hawak pa rin ang tirador. Go, Damian! Kaya mo yan! Galingan mo! Laban lang! Habang nagsasalpukan sila Lola Pina, Mang Carlo at Berto, dahan-dahang lumapit si Damian sa likuran ng aswang. Nakita ni Berto si Damian sa gilid ng mga mata nito. Ngumiti ito ng malaki na akala mo ay isang demonyo. Damian, batang duwag, akala mo ba ay matatalo niyo ko? Magiging akin pa rin ang San Narciso at wala kayong magagawa. Binigyan ni Damian ang sarili ng lakas ng loob. Inilabas niya ang tapang na nakatago sa kanyang puso. Tumakbo siya ng buong bilis at inihampas ang buntot ng pagi kay Berto. Tumama yun ng diretsyo sa mukha ng aswang na naging dahilan para mapaatras ito at mapaigik ng dahil sa sakit. Tama yan, Damian! Sige! Ituloy mo lang yan, apo! Nagpatuloy si Damian sa pag-atake. Bawat hampas ng buntot ng pagi ay nagpapahina kay Berto. Si Mang Carlo naman ay nagdagdag ng mga pag-atake gamit ang pagsaboy ng banal na langis kay Berto. Umusok ang katawan ni Berto dahil sa banal na langis. Isang malakas na hampas ng buntot ng pagi ang pinakawalan ni Damian at tumama yon sa leeg ni Berto. Lumikha yon ng malalim na sugat. Damian! Patayin mo na ang aswang na yan! Huwag mo nang patagalin! Tapusin mo na siya! Napahawak si Berto sa leeg nito na nasugatan ni Damian, na paluhod ito sa lupa. Sinamantala naman ni Lola Pina at Mang Carlo ang panghihina ng pinuno ng mga aswang. Nagsalita ng dalawa sa pag-atake kay Berto. Tumulong na rin si Damian sa pag-atake kay Berto. Kung kanina ay panay ang tawa ni Berto, sa sandaling yon ay puro daing na ang lumalabas sa bibig nito. Patuloy na naging mahina si Berto sa sunod-sunod na pag-ataking natatanggap nito.
Huminto lang sina Damian nang mapahiga na si Berto sa lupa habang mabagal na humihinga. Duguan na ito at puno ng sugat. Hindi niyo ako matatalo. Ako ang pinuno ng mga aswang at ang San Narciso ay magiging sa akin. Damian, ibuhos mo ang laman ng bote na ito sa aswang na yan. Ano pong laman ng bote na ito? Malalaman mo rin mamaya. Sige na, gawin mo na. Kinuha ni Damian ang boteng inabot ni Mang Caryo. Inalis niya ang takip nun at ibinuhos ang laman nun sa buong katawan ni Berto. Nagtaka si Damian dahil walang nangyari kay Berto. Malakas naman na tumawa si Berto. Nakita mo na, Damian. Hindi ikaw ang karapat-dapat na susunod na tagapagbantay. Kahit ang banal na langis ay hindi umepekto sa akin nang ikaw ang gumamit. Sinong may sabing banal na langis ang ibinuhos ni Damian sa iyo? Kerosene yan, Berto! Kerosene! Bago pa man nakapagsalita si Berto, ay naglabas ng posporo si Lola Pina. Inabot nito yon kay Damian na agad niyang tinanggap. Damian, apo! Ikaw ang nararapat na tumapos kay Berto! Ikaw ang magsasara ng kabanatang ito sa kwento ng San Narciso! Nagningning ang mga mata ni Damian. Ramdam niya na yun na ang pagkakataon niya upang patunayan kay Berto na mali ito sa mga sinabi nito sa kanya, na hindi siya ang karapat-dapat na susunod na tagapagbantay. Kumuha ng isang palito ng posporo si Damian. Sinindihan niya yon at itinapon kay Berto. Nang humalik sa katawan ni Berto ang apoy sa posporo, ay mabilis na kumalat sa buo nitong katawan ang apoy. Malakas na napasigaw si Berto habang walang tigil ang paglabas ng masasamang salita sa bibig nito. Maya-maya pa ay naging paos na ang boses nito. Pagkalipas lamang ng ilang minuto ay nawala na ang mga sigaw nito. Tumahimik na ang paligid ng gubat. Lumapit si Lola Pina kay Damian at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na, apo. Patay na ang pinuno ng mga aswang. Mahusay, Damian. Hindi mo kami binigo ng iyong lola. Pinatunayan mo na matapang ka. Sa pagkakataon na yon, ay lumabas na si Tomas sa pinagtataguan nito. Hindi niyo ba ako pupurihin, Lola Pina at Lolo Caryo? Kung hindi dahil sa akin, hindi niyo malalaman kung nasan si Damian. Tama ka. Mahusay ka rin, Tomas. Salamat sa kontribusyon mo para mapatay natin si Berto. Damian, maraming salamat. Ikaw ang dahilan kung bakit natapos na ang kasamaan ni Berto. Lola, hindi lang po akong pumatay kay Berto. Tayong lahat ang gumawa nun. Alam ko, Damian. Pero ang totoo, maraming beses na naming nakalaban ni Caryo si Berto. Alam mo ba, noong pa namin sinusubukan, pero lagi siyang nakakaligtas. Tama ang sinabi ng lola mo, Damian. Lagi kaming nabibigo. Pero ngayong kasama ka na namin, ay saka lang namin siya napatay. Ikaw nga talaga ang susunod na tagapagbantay. Wala nang duda. Damian, apo, karapat dapat ka talaga na maging tagapagbantay ng San Narciso. Ikaw ang magiging gabay ng San Narciso laban sa mga aswang. Kaya simula ngayon, apo, huwag mo nang pagdududahan ng sarili mo. Nakita namin ang tapang at lakas mo. Salamat po, Lola. Salamat po, Mang Caryo. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo sa akin. Ngumiti si Damian, hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa wakas ay naramdaman niya ang tiwala, hindi lamang ng iba, kundi pati na rin ng sarili niya sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang pagkamatay ni Berto, bumalik na ang katahimikan sa San Narciso. Ang dating takot at pag-aalala ng mga tao sa mga aswang ay nawala na. Hindi na muling umatake ang mga alagad ni Berto. Natakot na ang mga yon matapos mamatay ang kanilang pinuno. Bumalik na si Damian sa lungsod upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ngunit sa bawat bakasyon ay walang palya siyang bumabalik sa San Narciso upang patuloy na magsanay sa ilalim ni Lola Pina at Mang Caryo. Isang hapon, habang nag-iensayo si Damian sa paggamit ng itak
Sa lilim ng matandang puno ay nilapitan siya ni Mang Carlo at Lola Pina. Damian, kahit wala na si Berto, hindi nangangahulugan na tapos na ang laban. May iba pang mga aswang na nagtatago at naghihintay ng tamang pagkakataon para muling umatake at maghasik ng lagim. Alam ko po yan, Mang Carlo. Kaya hindi po ako titigil sa pagsasanay. Alam ko po na darating ang araw na muling susukubi ng dilim ang San Narciso at sisiguraduhin kong handa na ako kapag dumating po ang oras na yun. Damian na po, ang pagiging tagapagbantay ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ito ay tungkol din sa pagprotekta sa mga tao, sa kanilang kaligtasan at sa kanilang kapayapaan. Hindi mo kailangan laging maghanap ng laban, pero dapat lagi kang handa kapag dumating ito. Maraming salamat po sa mga paalala niyo sa akin. Nangangako po ako na hindi ako titigil na maging mas mahusay pa. Hindi ako titigil sa pagsasanay. Hindi dahil gusto ko maging pinakamalakas, kundi dahil alam kong maraming buhay ang nakasalalay sa akin. Sa atin. Hindi po ako perpekto, pero gagawin ko po ang lahat para protektahan ang San Narciso. Yan ang tunay na diwa ng pagiging tagapagbantay, Damian. Hindi kailangan maging perpekto. Kailangan ng pusong handang magsakripisyo. Natutunan ni Damian na ang pagiging tagapagbantay ay hindi natatapos sa isang laban. Ito ay patuloy na tungkulin na magtatapos lamang kapag may bagong tagapagbantay ang darating. Masaya siya na sa wakas ay makakapagpahinga na si Lola Pina sa pagiging tagapagbantay dahil siya na ang papalit sa tungkulin nito. At sa bawat pagbalik niya sa San Narciso, dala niya ang pag-asang kapag dumating muli ang mga aswang, ay muling mananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. Mian? Aba, anong ginagawa mo rito, Apo? Sinong kasama mo na nagpunta rito sa bahay ko?